ang 11 kabanata ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Hebreo. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang mga matanda ay sinaksihan. Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanlibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anupat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito'y sinaksihan sa kanyang siya'y matuwid, na nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob, at sa pamamagitan nito, patay na siya ay nagsasalita pa. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan, at hindi siya nasumpungan, sapagkat siya'y inilipat ng Diyos, sapagkat bago siya inilipat, ay pinatotohanan sa kanyang siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Sa pananampalataya si Noe, nang paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng 100 daong sa ikaliligtas ng kanyang sangbahayan, na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana, at siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Sa pananampalataya, siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako, na gaya sa hindi niya sariling lupa, at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. Sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan, na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Sa pananampalataya si Sarah rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi, nang lipas na ang kanyang gulang, palibhasa'y inari niyang tapat ang nangako. Kaya naman sumibol sa isa, sa kanya na tila patay na, ang kasing dami ng mga bituin sa langit sa karamihan, at di mabilang na gaya ng mga buhanging nasa tabi ng dagat. Ayon sa pananampalataya, ay nangamatay ang lahat ng mga ito, na hindi kinamtan ang mga pangako. Ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo, at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang mga nagsisipagsabi ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili. At katotohanan kung kanilang naaalaala, yaong lupaing kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatwid bagay ang sa langit. Kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila, sapagkat kaniyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Sa pananampalataya, nang subukin si Abraham, ay inihandog si Isaac. Oo, siyang tumanggap na may galak ng mga pangako, ay siyang naghandog sa kanyang bugtong na anak. Sa makatwid bagay, yaong pinagsabihan, kay Isaac ay tatawagin ang iyong binhi. Na naisip na maging sa gitna ng mga patay, ay maaaring buhayin siyang mag-uli ng Diyos. Mula diyan din naman, ay muli siyang tinanggap sa isang halimbawa. Sa pananampalataya ay binasbasa ni Isaac si Jacob at si Esau tungkol sa mga bagay na darating. Sa pananampalataya, si Jacob
Nang mamamatay na ay binasbasan niya ang bawat isa sa mga anak ni Jose at sumambang nakatangan sa puno ng kanyang tungkod. Sa pananampalataya, nang malapit nang mamatay si Jose, ay binanggit niya ang pag-alis sa Ehipto ng mga anak ni Israel at nag-utos tungkol sa kanyang mga buto. Sa pananampalataya, nang ipanganak si Moises, ay itinagong 3 buwan ng kanyang mga magulang, sapagkat kanilang nakitang maganda ang bata at hindi sila natakot sa utos ng hari. Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Faraon. Napinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Sa pananampalataya'y iniwan niya ang Ehipto na hindi natakot sa puot ng hari, sapagkat nagtitiyagang tulad sa nakakita niyaong di nakikita. Sa pananampalataya'y itinatag niya ang Paskwa at ang pagwiwisik ng dugo upang ang manglilipol sa mga panganay ay huwag silang lipulin. Sa pananampalataya'y nagsipagdaan sila sa gitna ng dagat na mapula, na gaya ng salupang tuyo, na nang subuking gawin ito ng mga taga-Ehipto ay pawang nangalunod. Sa pananampalataya'y nangalagpak ang mga kuta ng Jericho, pagkatapos na makubkob na 7 araw. Sa pananampalataya'y hindi napahamak na kasama ng mga manunuway ang patutot na si Rahab, na tumanggap na payapa sa mga tiktik. At ano pa ang aking sasabihin? Sapagkat kukulangin ako ng panahon kung sasaysayin ko ang tungkol kay Gideon, kay Barak, kay Samson, kay Hefte, tungkol kay David, at kay Samuel, at sa mga propeta. Na ang mga ito sa pamamagitan ng pananampalataya ay nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katwiran, nangagtamo ng mga pangako, nangagtikom ng mga bibig ng mga leon. Nagsipatay ng bisa ng apoy, nangakatanan sa talim ng tabak, nagsilakas sa kahinaan, naging mga makapangyarihan sa pakikipagbaka, nangagpaurong ng mga hukbong taga-ibang lupa. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli, at ang iba'y nangamatay sa hampas na hindi tinanggap ang kanilang katubusan upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na mag-uli. At ang iba'y nangagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas, oo, bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman. Sila'y pinagbabato, pinaglalagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsilakad na paruot parito na may balat ng mga tupat kambing, na mga salat, nangapipighati, tinatampalasan. Na sa mga yaon ay hindi karapat-dapat ang sanglibutan, na nangaliligaw sa mga ilang, at sa mga kabundukan, at sa mga yungib, at sa mga lungga ng lupa. At ang lahat ng mga ito, nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi kinamtan ang pangako, na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin.